Noong July 28, 2018, dinakip ng mga pulis ang magkakapatid na sina Cristina, Angelina at Maria Cacciaturian. At hindi nila lubos maisip na ito pala ay ang magbibigay siklab at magsisimula ng isang malaking issue sa kanilang bansa. Isipin ninyo ang mabuhay sa araw-araw na may takot at mabuhay sa isang bangungot. Isang gabi noong Hulyo 2018, tatlong magkakapatid ang gumawa ng desperadong hakbang na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Ito ang kaso ng Cacciaturian Sisters. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Criminal Minds, Tagalog True Crime Stories. Ngayon, pag-uusapan natin ang nakakagimbal at kontrobersyal na kaso ng Cacciaturian Sisters mula sa Moscow, Russia. Sina Cristina, Angelina at Maria Cacciaturian ay namuhay sa pangangalaga ng kanilang abusadong ama na si Mikhail Cacciaturian. Sa loob ng maraming taon, tiniis nila ang matinding pisikal, emosyonal at sexual na pang-aabuso mula sa kanilang ama. Sila'y walang magawa at takot at wala silang mapagsumbungan. Noong gabi ng Hulyo 27, 2018, ang magkakapatid ay hindi na kinaya ang galit na kanilang tinitimpi. Habang natutulog si Mikhail, siya ay pinagsasasaksak ng kanyang mga anak na ikinasawi ng kanyang buhay at nagtapos sa kanilang kalbaryo. Matapos ang kanilang pag-aresto, kaagad na inamin na magkakapatid ang krimen na kanilang ginawa at idinitali ang kahindik-hindik na pang-aabuso ng kanilang sariling ama. Ang kanilang kaso ay agad umani ng pansin sa buong bansa at sa buong mundo. Nagkaroon ng matinding talakayan tungkol sa hustisya at kakulangan sa sistema na dapat sana nagpoprotekta sa kanila. Nagsimula ang legal na pagninitis laban sa magkakapatid. Dito nalantad ang mga nakakakilabot na kalupitan at pang-aabuso ng kanilang ama. Ayon sa magkakapatid, isa-isa silang pinapunta sa kwarto ng kanilang ama para pagalitan. Pinagmumura sila nito at isa-isa silang inisprayan ng pepper spray sa mukha. Noong si Cristina na ang tinawag ay hindi ito nakahinga dahil sa epekto ng pepper spray. Matapos nitong isprayan sa mukha ang dalaga, ay nag-collapse at nawalan ito ng malay. Ang nanay ng magkakapatid na Cacciaturian na si Aurelia ay umamin na dati rin nakakaranas ng pang-aabuso kay Mikhail, ng dati niyang asawa. Pinapalo daw siya nito ng baseball bat. Sinubukan naman niyang magsumbong sa mga pulis, ngunit wala man lang daw aksyon ang mga ito. At siya ay pinalayas ni Mikhail sa kanilang bahay noong taong 2016. Nangangamba at natatakot siya ngayon para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Конечно, трудно. Девочки через слезы разговаривают, понимают, что может быть дальше. Ну, они сильнее, чем я. Sa kabila ng malakas na ebidensya ng pang-aabuso, kinasuhan sila ng mga otoridad ng Russia ng premeditated murder na may parusang maaaring umabot sa 20 years na pagkakakulong. Ang reaksyon ng publiko ay agarang naramdaman. Maraming mga aktivista at karaniwang mamamayan ang sumuporta sa Cacciaturian Sisters, nananawagan ng hustisya at reforma.
Некуда идти. У нас в государстве нет таких условий, нет кризисных центров, куда бы жертвы домашнего насилия могли обратиться за помощью, где бы им помогли обустроиться, отучиться, устроиться на работу. К сожалению, наше государство занято строительством церквей, тюрем, но не кризисных центров для жертв домашнего насилия. Ang mga kampanya sa social media, gaya ng #FreeKhatchaturianSisters, ang nagbigay pansin sa mga opisyal ng gobyerno. Nagbigay diin ng pangangailangan para sa proteksyon laban sa domestic violence. Nagbigay ng pahayag ang mga eksperto na ang magkakapatid ay kumilos dahil sa matinding pagdurusa sa kanilang ama. Isang konseptong kinikilala sa buong mundo bilang battered person syndrome. Gayunpaman, hinarap ng depensang ito ang maraming hamon sa legal system ng Russia. Meron namang magandang balita para sa magkakapatid. Noong 2021, sinampahan ng kasong kriminal ang kanilang ama na si Mikhail Khachaturian sa mga kasong violent act of sexual nature, abusive treatment, at sexual coercion. Ngunit hindi lahat ng tao ay naniniwala sa magkakapatid. Ang ina, mga kapatid, at mga pamangkin ni Mikhail ay sinabing hindi pa nga abuso ang dahilan kung bakit nila ito nagawa sa kanilang ama. Ayon pa sa kanila, si Mikhail ay malapit sa Diyos at napakabuting tao. 5 beses pa di umano ito pumunta sa bansang Israel para lamang magdasal. Sobrang higpit lang daw talaga nito pagdating sa kanyang mga anak at hindi pinapayagan sa mga gustong gawin ng mga magkakapatid. Kaya naman masama ang loob ng mga ito sa kanya. Ayon pa sa kanila, ang magkakapatid ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot at ang ina ng mga ito ay sangkot sa pagbebenta ng aliw. Ngunit hindi naman ito napatunayan. Habang patuloy ang legal na laban, ang kwento ng Khachaturian Sisters ay mananatiling mahalagang simbolo ng pakikipaglaban sa domestic abuse. Ang kanilang kaso ay naglantad ng malaking pagkukulang sa legal system ng Russia at ang pangangailangan para sa proteksyon ng mga biktima ng kaharasan. Habang di pa tiyak ang kinalabasan ng kanilang paglilitis, isang bagay ang malinaw. Ang kwento ng Khachaturian Sisters ay ang nagpasiklab ng mahalagang usapin tungkol sa hustisya, kaligtasan, at ang support system para sa mga biktima ng pang-aabuso. Maraming salamat sa panonood. Kung nahanap nyo itong video na may kabuluhan, pakibigyan po ito ng thumbs up, i-share, at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli, mag-iingat at alagaan ang isa't isa. Некуда идти. У нас в государстве нет таких условий, нет кризисных центров, куда бы жертвы домашнего насилия могли обратиться за помощью, где бы им помогли обустроиться, отучиться, устроиться на работу. К сожалению, наше государство занято строительством церквей, тюрем, но не кризисных центров для жертв домашнего насилия.
Конечно, трудно. Девочки через слезы разговаривают, понимают, что может быть дальше. Ну, они сильнее, чем я.